Kapag ikaw ay may inutang, dapat mo itong bayaran. Dahil kapag ang isang tao ay hindi marunong magbayad, sisingilin ito sa ibang paraan. Maaaring ang perang iyong hiniram ay buhay ang magiging kabayaran. Nadatnan ni Irish ang kanyang kapitbahay na hinihintay siya sa terrace. Namumugto ang mga mata ni Diana nang salubungin siya nito sa may gate. Kagagaling niya sa palengke upang bumili ng mga sariwang karne. Anong problema, Diana? Tila galing ka sa pag-iyak. Nababahalang tanong niya sa kapitbahay. Uutang sana ako ng pera sa'yo, Irish. Si Rolly kasi, dinala ko sa ospital. Inatake kasi siya kanina ng sakit sa tiyan. At may appendicitis siya. Ang sabi ng doktor, kailangan operahan agad. Baka pwede akong makautang sa'yo. Wala na talaga akong ibang maisip na pwedeng hingan ng tulong kundi ikaw. Mangako, babayaran kita sa susunod na buwan. Pakiusap. Umiiyak na sambit nito. Saglit lang, Diana, ha? Ilalagay ko muna sa kusina ang mga pinamili ko. Bumalik siya sa sala matapos ilagay sa kusina ang kanyang mga dala. Nagpakawala muna si Irish ng buntong hininga bago umupo sa pang-isang upuan paharap kay Diana. Magkano ba ang kailangan mo? 35K sana. Maaari bang balikan mo na lang mamayang hapon? Naibigay ko na kasi ang pera kay Mading. Pinaporsyentuhan ko yung sa kanya pero sa iyo, hindi na. Basta maisauli mo sa akin yan. Bibigyan kita ng 2 buwan. Nang sa ganun, hindi ka mahirapan at makapag-ipon ka pa. Gagamitin ko din kasi ang pera pambayad sa farm na bibilhin ko. Naku, maraming salamat, Irish. Makakaasa ka na babayaran talaga kita. Natutuwang saad nito. Isang tipid ng ngiti ang ginanti ni Irish kay Diana. Nagpaalam na ito upang puntahan ang asawa sa ospital. Simula nang magpasya siyang manirahan sa lungsod, ito agad ang kanyang naisip na negosyo. Ayaw niyang manatili sa kagubatan at mambiktima ng mga tao. Nais niyang mamuhay ng normal, tulad ng mga tao. Sa halip na pumatay, bumibili na lang siya ng mga sariwang karne sa palengke. May mga laman loob din siyang binibili sa kanyang suki. Nagtataka pa ang iba kung bakit marami siyang binibili kahit mag-isa lang siyang nakatira sa kanyang bahay. Sinasagot naman niya na ibinibenta niya ito sa kanyang mga kakilala sa kabilang baryo. Nagpagawa siya ng isang silid na soundproof nang sa ganun, hindi siya maririnig ng kanyang mga kapitbahay kapag nagpapalit siya ng anyo. Tuwing gabi, doon siya naglalagi at kinakadena ang sarili upang hindi makapambiktima. Wala ni isa man sa kanyang mga kapitbahay ang nakakaalam ng kanyang pagiging aswang. Bumalik siya sa kusina at inilagay ang mga karne sa freezer. Nagtira siya ng konti at walang pag-aalinlangang nilantakan niya ito. Pinagtiyagaan na lang niya ang karne kahit hindi na ito sariwa. Ang mahalaga sa kanya ay mairaos ang gutom na kanyang nararamdaman. Tanghalian na nang makabalik si Diana. Walang pag-aatubiling inabot niya ang pera dito. Sabay na umalis ang dalawa dahil may pupuntahan si Irish. Sisingilin niya ang baklang si Reynaldo sapagkat tila nakalimutan na siya nito. 5 buwan na nang umutang si Maricar at Laila pero ni isang beses ay hindi ito nagpakita sa kanya pagkatapos makautang. Malayo pa lang ay tanaw na niya si Maricar na nagwawalis habang akay ang maliit pa nitong anak. Ngumiti agad si Maricar pagkakita nito sa kanya. Irish, ikaw pala. Halika, maupo ka muna sa may duyan. May kukunin lang ako sa itaas. Pumasok agad ito pagkasabi niya sa mga katagang yun. Naiwan ang anak nito sa labas. Bigla siyang napalunok nang mapagmasdan niya ang bata. Napakabango ng amoy nito at ang mga braso ng bata ay parang kay sarap ngat-ngatin. Ilang beses din siyang napalunok. Mabuti na lang at lumabas na si Maricar. Pasensya na, Ma'am Irish, ha? Pero kalahati pa lang ang kaya kong bayaran. Gipit po talaga ako ngayon. Tinangay kasi ni Ronaldo ang perang pambayad ko sana. Sumama na siya sa kabit niya.
Ang sama talaga ng asawa mo. Mas nakakabuti pa na hiwalayan mo na yon. Imbes na responsibilidad niyang buhayin kayo ikaw pa ang bumubuhay sa kanya. Batugan na nga, nang bababae pa. Kung ako ang nasa katayuan mo, baka napatay ko na yun. Tinapik ni Irish ang balikat ni Maricar nang marinig niyang humihikbi na ito. Sobra ang habag na kanyang nararamdaman habang minamasdan ang matamlay nitong mukha. Nangangayayat din ito dahil na din sa stress. Para naman mabawasan kahit konti ang problema mo. Huwag mo nang bayaran ng kulang na hiniram mo. Eto, idagdag mo din ito pambili ng kakailanganin ninyong mag-ina. Huwag na ho, ma'am. Makakaraos din kami ng anak ko. Kailangan ko lang ng panahon upang matanggap po ito sa sarili ko. Isipin mo ang anak mo, kahit para na lang sa kanya. Tanggapin mo ito. Kiming inabot niya ang pera na ibinigay ni Irish. Nagpapasalamat ito sa kanya. Nakangiting nilisan ni Irish ang bahay ni Maricar. Masaya siya na nakatulong kahit papano sa kanila. Dumiretso siya sa bahay ni Laila. Uminit ang kanyang ulo nang magalit si Laila ng kanyang siningil. Sinabi nito na wala siyang utang kay Irish. Minura at tinaboy siya ni Laila. Pinagbantaan pa siya na ipapapulis kapag hindi pa niya lilisanin ang bahay nito. Aalis ako, pero hintayin mo ang karma na darating sa pamilya mo. Anong karma? Hoy, Irish! Makakarma lang ako kung may ebidensya ka na may utang ako sa'yo. Wala akong ebidensya dahil nagtiwala ako sa tulad mo. Kung alam ko lang na manloloko ka, sana talaga pinapirma kita gamit ang dugo mo. Nagpupuyo sa galit ang kanyang kalooban. Pinuntahan din niya si Ernesto. Tulad ni Laila, nagkaila din ito na may utang. Huli niyang pinuntahan si Bebeng, ngunit sinalubong siya nito ng itak. Sinabi niya ang kanyang sadya pero hindi siya nito pinakinggan. Aalis ka ba? O gusto mong tagain kita? Kung makasingil ka parang hindi kita babayaran at may papunta-punta ka pa sa bahay. Hindi ho kasi kayo nagbabayad kahit isang beses kaya pumunta na ho ako dito, Aling Bebeng. Maglilimang buwan na ho kasi ang utang nyo at kailangan ko na kasi ang pera. May babayaran din ho kasi ako. Paliwanag niya dito. Wala akong pakialam sa problema mo. Ang sa akin, hintayin mong ako ang pupunta sa bahay mo. Hindi yung sisingil-singilin mo ako nang walang pasabi. Umalis ka na kung ayaw mong ibatok sa iyo tong itak na hawak ko. Okay ho, aalis na ako. Pero tandaan niyo po, iba ang kabayaran sa perang hindi niyo binayaran. Isang nagbabantang ngiti ang iginawad ni Irish na matanda. Bago pa siya makabalik sa kanyang bahay, ay may namumuo ng plano sa kanyang utak. Ayaw man niyang gawin pero kailangang mabawasan ang ganyang klase ng tao. Pag-uwi niya, agad niyang inihanda ang langis. Pumasok siya sa soundproof na silid. Hinintay niyang pumatak ang 12:00 ng gabi. Nagpahid siya ng langis sa buo niyang katawan. Naramdaman na niya ang init na sumisingaw. Panay ang kanyang atungal habang nagsisilabasan ang kanyang mga pangil. Kumulubot ang kanyang muka at naging kulay pula ang kanyang mga mata. Tinubuan din siya ng pakpak at humaba ang kanyang mga kuko. Sabog ang kanyang mahapang buhok na tila hindi nakapagsuklay ng ilang taon. Lumipad siya palabas sa nakabukas na bintana sa kisame. Tumingala si Bebeng nang makarinig ng malalakas na tunog ng pagaspas. Kasama niya ang lasing niyang asawa, pauwi ng mga oras na iyon. Agad din itong nawala ng murahin niya. Biglang niragasan ng kaba si Aling Bebeng habang papalapit sila sa kanila. Patay kasi ang mga ilaw sa labas at loob ng kanilang bahay. Sa kanyang pagkakatanda, hindi nagpapatay ng ilaw ang kanyang 2 anak dahil takot ang mga ito sa dilim. Kinalabit niya ang asawa at itinuro ang kanilang bahay. Pancho! Parang may mali sa bahay. Hindi naman nagpapatay ng ilaw ang mga bata. Kinakabahan tuloy ako. Matamang pinagmasdan ni Mang Pancho ang kanilang bahay. Nawala bigla ang kanyang kalasingan nang may maamoy siyang malansa na parang dumi ng manok. Bebeng, magmadali ka. May aswang sa bahay natin. Baka kung ano mangyari sa mga bata. Nahihintakotang wika nito. Pagbukas nila ng pinto,
ay umalingasaw agad ang nakakasulasok na amoy. Pinindot ni Bebeng ang switch ng ilaw. Nagimbal sila sa nasaksihan. Isang pangit na nilalang ang kanilang nakita. Hawak nito ang pangalawa niyang anak at akmang kakagatin na ito sa leeg. Napasigaw si Aling Bebeng sa nakita, lalo na at ang panganay ay parang wala ng buhay na nakahandusay sa sahig. Butas ang leeg at naliligo sa sariling dugo. Sinugod ni Pancho ang nilalang pero agad itong nakaiwas. Hayop ka! Wala kang puso! Buti pa ang saging meron. Umatungal Ikaw, ito wala! ng malakas at hinugot ang puso ni Pancho na papasugod sa kanyang muli. Sa harap mismo ni Aling Bebeng, kinain ng aswang ang puso ni Pancho at winakwak ang tiyan nito. Humalakhak ang aswang nang makita na umiiyak si Aling Bebeng. Hindi pa siya nakontento. Muli niyang binalingan ang panganay na anak ni Aling Bebeng. Naglakad ang aswang palapit sa namumutlang bata. Agad na dumaluhong ang ina nito nang makita na bibiktimahin na naman ng aswang ang kanyang anak. Parang awa mo na. Pakawalan mo ang anak ko. Ako na lang ang kainin mo, huwag na si Jessie. Wala naman kaming kasalanan sa iyo. Umiiyak na pagmamakaawa ni Aling Bebeng. Bumalik sa pagiging tao si Irish na lalong nagpagimpal kay Aling Bebeng. Sinabi ko na, iba akong maningil sa oras na lokohin ako. Matino akong kausap pero masama akong magalit. Akala ko ba matapang ka? 'Di ba hinabol mo ako ng itak? Kaya ilabas mo ang tapang mo at pagmasdan mo nang maigi ang gagawin ko sa anak mo. Sa isang iglap, bumalik siya sa pagiging aswang at walang awang kinagat nito ang liig ng bata. Walang nagawa si Aling Bebeng kundi ang umiyak. Nagsisi siya sa kanyang ginawa kay Irish pero huli na ang lahat. Naramdaman na lang niya ang pagkahati ng sariling katawan bago nandilim ang lahat sa kanya. Umalis si Irish nang may ngiti sa mga labi. Sunod niyang pinuntahan ang bahay ni Laila. Nagpalit siya ng anyo at naging isang maliit na ibon. Dumaan siya sa maliit na butas sa ibabaw ng bintana. Pagpasok niya ay naging isang halimaw na naman siya. Walang awang pinagkakalmot niya ang pamilya ni Laila na mahimbing na natutulog. Ang huling bahay na pinuntahan niya ay kay Ernesto. Gamit ang malapusang mata, nakita niya na umiinom ng mag-isa si Ernesto habang nananahi ng damit ang kanyang buntis na asawa. Nag-anyo siyang isang matandang babae at kumatok sa kanilang pinto. Pinagbuksan naman siya ng asawa nito. Magandang gabi po, Lola. Ano po ang kailangan niyo? Maaari bang makahingi ng tubig, Ineng? Pauwi na sana ako sa kabilang baryo pero wala nang sasakyang dumadaan. Pumasok ho muna kayo dito, Lola. Nang sa ganun po ay makapagpahinga po kayo. Ipaghahanda ko na din kayo ng makakain. Siya nga din po pala. Bukas na po kayo umuwi. Delikado na po kasi ang daan dahil masyado ng malalim ang gabi. Sumang-ayon si Irish sa sinabi nito. Nagtaka pa si Ernesto nang makita siya nito pero hindi naman to nagsalita. Nagpatuloy ito sa pag-inom. Samantalang si Irish ay natatakam na nakatingin sa buntis. Nilapitan niya ang buntis at walang pag-aatubiling winakwak niya ang tiyan nito. Nagulat ito sa kanyang ginawa. Tanging bakit ang huling katagang nasambit nito. Nabigla naman si Ernesto sa nakita. Kinuha niya ang asin at sinabuyan si Irish na nakatalikod. Napahiyaw siya ng tamaan ng asin. Mabalasik na nilingon niya si Ernesto. Umatungal ito habang pasugod sa kanya. Napaatras siya hanggang sa lumapat ang kanyang likod sa dingding. Naihi siya sa salawal dahil sa takot. Galit ang mga mata ng halimaw na nakatitig sa kanya. Bumalik sa dati ang mukha ni Irish pero saglit lang. Sigurado si Ernesto na mukha ni Irish ang nakita niya. Humingi siya ng tawad subalit hindi ito nakinig. Ibinuka nito ang bibig at kinagat ang kanyang liig habang dukot nito ang kanyang puso. Pinagsawa niya ang sarili sa pagkain ng mga laman ng kanyang pinatay. Nagmamadali siyang umalis nang marinig ang pagtilaok ng mga manok. Hudyat na
na malapit ng mag-umaga. Pagbalik niya sa sariling bahay, agad siyang nagtungo sa banyo upang maligo. Nagkalat kasi sa buong katawan niya ang tilamsik ng mga dugo. Umiiyak siya habang nililinis ang sarili. Kinapa niya ang likod na natamaan ng asin. Pakiramdam niya ay nasunog ito dahil sa hapdi na nararamdaman. Pagkatapos maligo, ay pumunta siya sa likod ng bahay upang sunugin ang damit na may bakas ng dugo. Ayaw niyang may maiwang ebidensya. Kinabukasan, kumalat agad ang balita sa pagkamatay ng 3 pamilya. Umabot ito hanggang sa kabilang baryo. Halos hindi nila makilala ang mga biktima dahil gutay-gutay ang katawan ng mga ito. Marami ang nagsasabi na adik ang pumaslang sa mga ito pero may iba naman na naniniwala na aswang ang pumatay sa mga biktima. Narinig lahat ni Irish ang mga sinasabi ng kanyang mga kapitbahay. Ang iba ay nagpaplanong lumipat ng tirahan dahil baka sila naman ang mabiktima. 1 linggo mula nang humiram si Diana ng pera, muli itong bumalik sa kanya upang bayaran siya. Natuwa si Irish dito, hindi kagaya ng ibang umutang sa kanya. Subalit, pinagbayad na niya ang mga ito sa paraang gusto niya.